Oh, Anong karapatan niyang pagpalay sa akin? Yung ang magulang ko, sabi niya, buhay pa dito katitira kasi may mga bahay na sila. Ganon-ganon lang niya palayasin. Kapatid niya ako. Ano ako, ibang tao? Hindi sila naiya sa akin. Hindi siya naiya sa akin. Sasabihin niyo sa kanya, madali lang sabihin na lumayas kayo dyan. Ba yung makisalahan ni Daddy Frankie? Bakit akong pupunta? Ate Hansing, may kasabihan tayo kung sino yung nakaunawa ay siyang umunawa lagi. Hanggat kaya natin magpasensya, pagpasensyahan. Patayin ko yung asawa mo, sabi niya. Kung hindi akong mapatay niya, akong papatay sa kanya. Naka-blatter na siya sa barangay. Pag nagsalita pa siya at naghamon. Nanasing, halika. Kinausap ko na si Kuya JJ. Puka. Sabi niya, wala naman na daw yon. Away lang Sabi ko, kasi ang bungad sa amin ni Nanay Ansing, kasi Masama yung loob ko, Daddy Frankie. Ha? Masama yung loob ko. Kapatid niya ako. Oh, Anong karapatan niyang pagpalay sa akin? Yung ang magulang ko, sabi niya, buhay pa dito katitira kasi may mga bahay na sila. Ganon-ganon lang niya palayasin. Kapatid niya ako. Ano ako, ibang tao? Hindi sila naiya sa akin. Hindi siya naiya sa akin. Sasabihin niyo sa kanya, madali lang sabihin na lumayas kayo dyan. Ganon yung kanya sa akin, Daddy Frankie. Bungad niya sa akin. Hindi ko sukat akalain na mag-iisip sila ng ganyan sa akin pag ganito. Wala akong iniisip nun, kundi sinupin yung bahay namin. Tapos ngayon, darating sa puntong ganito na sasabi sila sa akin ng ganyan. Ano ako, ibang tao? Kapatid nila ako, punso ako. Ako pa yung nag-aalaga sa kapatid namin. sinabi ko kasi sa kanya ngayon, sabi ko, Kuya JJ, Ang tapang-tapang niya noon na magsalita sa akin. Ngayon, nandiyan ka, tamimi siya. Gusto kong magharap dito pero ayaw niya pumunta eh. ayaw. Alam niya kasalanan niya. Anong karapatan niya magpalaya sa akin? Dali pang Kaya nga wag mo nang problemahin yun. Baka pagod lang siya noon. Hindi, dali pang umaga noon. Pinuntahan ko siya. Anong kasalanan ng asawa ko sa'yo? Bakit mo siya pinapalang? Yung sinaktan daw niya ako. Tapos ngayon, awin na yung mag-asawa niya. Kailangan ko yung asawa ko. Nakatuwang sa mga anak ko. Naiintindihan mo naman siguro ako. Maliliit pa yung mga anak ko. Tapos bandang huli, sasabihin niya. Yun na, pinapalayas kami sa bahay namin. Pero ngayon, sinabi ko sa kanya, pinuntahan ko siya doon. Hindi lang namin binidyo, camera kasi ayaw pumayag nung anak. So, nire-respeto naman namin. Kaya lang sabi ko kay Kuya JJ, pagdating namin, ang nirereklamo ni Nanay Ansing, na inaway mo daw siya. Kaya kung maaari mag-usap kayo ng maayos para hindi kayo nag-aaway pagdating ng blessing. Kasi 2 araw na lang blessing na. Gusto ko yung blessing ng bahay ni Kuya Oliver, masaya. Wala naman sa akin yun, Dad Frankie. Ang gusto ko lang, huwag nila akong ginaganyan. Ako, hindi ako naghanap ng award. Huwag niya ako sasabihin naman ng ganun. Intindihin namin yung nararamdaman ko. Ikaw ba naman, Dad Frankie, kapatid mo, papalayasin mo? Wala ka mag-ginastos ni piso doon sa bahay na yun. May gana pa siyang magsabi ng ganun sa akin. Sininop ko yung bahay namin. Kung pinabayaan ko yan at iniwan ko, anong kanyan? Sinong titira dyan? Mga anay. Hindi ko kalain na ganyan sila ngayon. Pero ang alam ko dyan, nagsisisi naman na siya, baka nabigla. Sa punto ng pag-uusap namin, sabi niya, wala na yung Daddy Frankie, sabi niya. Ayaw niyang... Makalimutan yung sinabi niya sa akin, Daddy Frankie. Wala daw akong karapatan dyan sa bahay namin kasi babae ako. Dapat daw yung asawa ko ang nag-uwi sa akin. Wala nang bahay yung asawa ko. Lahat ng anak may karapatan. May karapatan kayong lahat. Pero ayoko na makialam dyan, Nanay Ansing, kasi ako, dito lang talaga. Matapos ko lang to, okay na ako. Mapabless na natin, tapos check up lang ni Kuya Oliver, okay na. Tapos na. Salamat, Daddy Frankie. Yung kapatid namin talaga. Pero yung mga problema sa pamilya nyo, alam ko kayo lang yan makakapag-ayos. Hindi. Tama ka doon, Daddy Frankie. Tsaka alam ko naman na nagsisisi na rin si Kuya JJ. Sana wag na niyang ulitin. Oo, hindi na yan. Kasi nakakasakit din sa loob, Daddy Frankie.
gusto naman. Ang maganda niyan, puntahan mo dito lang kami, puntahan mo. Kausapin mo, kayong dalawa lang magkapatid. Sige, puntahan mo. Para magkaayos na kayo. Kampante rin ako. Ako ba yung makasalahan? Daddy Frankie, bakit akong pupunta? Bakit akong daddy? Ate Hansing, may kasabihan tayo kung sino yung nakaunawa ay siyang umunawa lagi. Hanggat kaya natin magpasensya, pagpasensyahan. Ganun lang yun. Di ba? Para maayos na. Ayaw ko yung iiwasan kayo. Hindi naman ako ganun, Daddy Frankie. Hindi na lang ako iimik kung ganun. Basta wag lang akong sasabihan naman ng masakit. Pero maganda, matino siya ngayon. Hindi siya lasing ngayon. Di kausapin. Sabi ko pa, Daddy Frankie, si Kuya Oliver may sakit sa pag-iisip. Daig mo pa yung may sakit sa pag-iisip. Ang kasakiman ng puso mo. Lumalabas mo. Siguro yung sakit sa pag-iisip magagamot, pero yung kasakiman ng puso hindi. Bakit? Kung sakasakaling... Kung sakaling lumayas kami dito na magpapamilya, yung mga ising makikinabang, sila na lahat. Kasi gusto nga nilang lumayas kami dito eh. Hindi naman. Ang mangyayari dyan, wala nang titira dyan, masisira. Sayang. Yun lang iniisip ko, Daddy Frankie. Hindi na lang sila maging masaya. Maayos yung bahay. Pinaayos ko kahit papaano. Wala Hindi naman- totally maayos na maayos. Problema na naman to mga kababayan. Pero hindi yun ang punta namin. Nagulat na lang ako na may problema pala sila pagdating ko. Kaya kami Sabi ko nga, Daddy Frankie, sasabihin ko yung mga sinabi mo sa akin kay Daddy Frankie. Ano sabi niya? Para alam mo din. Wala niya, nagbibiro ako na hindi ko papaabot sa akin. Sabi ko lang naman yung totoo, yung mga sinabi niya sa akin. Sabi niya, lumayas kayo dyan sa bahay niya. Sabi niya sa akin. Baka may daw, galit. magpapamilya. Baka may galit siya sa asawa mo. Wala, ma-okay na sila eh. Mm. Okay na sila, Daddy Frankie. Nung nagkati pa nga kami yung baboy, nag-inuman pa nga sila. Bandang muli, parang nag-ahamon ng away. Bakit? Papatayin ko yung asawa mo, sabi niya. Kung hindi akong mapatay niya, akong papatay sa kanya. Ay, Diyos ko naman, para magpapansin. Sabi ko, kung lasing yung tao, tutulog na, hindi na naghahanap ng papansin sa kanya. O, anong sabi ng asawa mo? Balik-balik siya. O, Eh, sabi ko, huwag mo nang patulan. Sabi ko naman. o, anong sabi ng asawa mo? Mabuti, mabait yung asawa mo. Alam mo nang nalasing, huwag ka nang sumako. Kung ikaw yung nakakaintindi. Baka lasing sila. Balik naman siya, nangahamon talaga. Wala yung anak niya dyan. Wala, Daddy Frankie. Ako Oo, ang kasi nag-awat sa kanya. Kasi takot siya. Inulak ko siya. Oo. Napahiga pa. Tahimik si Kuya Gigi pag nandyan yung anak eh. Kawawa din kasi yung anak niya, Daddy Frankie. Kasi wala nang ang ina. At ganyan pa yung tatay niya. Lasinggero. Nagwawala. Kaya sabi ko nga, kahit lasinggero yung papa mo, kaya kang mabuti. Mm. Para mapabuti yung buhay niya. Mm. Tawagin ko siya, Daddy Frankie. Ikaw, sige. Pupuntahin ko dito. Oo. Ikaw bahala ka. Hindi pa ako tapos maglak. Sige. Nilagyan ko ng halaman, Daddy Frankie. Okay lang sa'yo? Oo, wala problema. Ayaw niya, Daddy Frankie. Ha? Ayaw niya. Oh, di ba? Hayaan mo na. Baka nabigla lang siya noon. At least okay na kayo. Kasi yung away ninyong magkakapatid hanggat maaari, hindi na natin isama. Ang anuhin na lang natin yung blessing ng bahay. Ano sabi niya sa'yo? Ayaw na niyang kwanda. Pero wag mo nang ulitin yung mga sinabi niya sa akin. Oh, ano sabi niya? Oo, sabi niya. Oh, yun ang pala eh. So, wala nang problema. Ganon lang siya magkwan sa akin. Pero nung pinagsasalitan niya ako ng masakit. Sama loob mo. Oo.
kapatid niya ako yung bunso, nakawawa noon eh. Namatay yung mga magulang namin. Ako yung walang katulong sa buhay. Gaganyan din ako. Eh, magiging aral ito sa atin lahat mga kababayan. Yung pagmamayari ng magulang, halimbawa bahay, bago natin i-renovate or what, syempre alam natin may mga kanya-kanyang bahay na tapos ikaw walang bahay, bago mo simulan, gawa ka kasulatan. Hindi, kahit yung dalaga pa ako. Hindi. Gagawa ko. Nung dalaga ka pa nga, ang sabi ko sa'yo, syempre, mahal mo magulang mo. Oo nga. Tutulungan mo. Oh, pero hindi mo pwedeng i-declare na sa'yo yun kasi ikaw ang nagpagawa. Hindi. Ganun pala yan. Ganon yun. Sa batas natin. Hindi ko naman iniisip kasi nun na. Ganon naman talaga tayo eh. Kasi nauuna talaga yung pagmamahal sa pamilya. Pero, before start na pagka titira ka na, kasi iba na eh. Pag may asawa ka na, mag-iiba talaga. Etong magkakapatid na ito, halimbawa 5 magkakapatid, very close yan. Nagmamahalan yan. Mga binata't dalaga. Pero magkakaroon, hindi naman lahat, not at all. Once na nagkaroon na ng pamilya ang bawat isa yan, magkakaroon ng pagkakaiba yan. Kaya bago ka mag-claim ng pagmamayari ng magulang, kailangan, or bago ka magtayo, dapat may kasunduan talaga. Na pinag-ayunan, pinagsang-ayunan ng lahat. Hindi ko naisip na dahil. Ganon naman talaga, hindi natin maisip. Pero alam mo, Nanay Ansing, isa lang payo ko sa'yo. Kunin mo sa magandang usapan, makukuha yan sa magandang pakiusapan. Huwag mo kakausapin paglasing. Hindi, kada lasing pupunta mga amo ng away. Yun ang gusto niya. Dahil ayoko naman gano'n. Natuturo yung mga anak ko eh. Nakikita nila yung gulo ng kapatid ko sa kanyang asawa ko. Basta ano lang, kung sakasakali, pag-usapan nyo na lang sa barangay na. Pinapatawag nga siya, ayaw naman yung pumunta. Sabi ko, Kasi alam niya, Nanay Ansing, na mali siya. pumunta ka doon, sabi mo yung mga samaan ng loob. Ayaw niya pumunta. Pero susunod na magsasalita pa yan sa akin ng masakit. Ay, hindi na pwede. Papadampot ko na yun sa... Paano gagawin mo pag nagsalita? Naka-blatter na siya sa barangay. Pag nagsalita pa siya at naghamon, Alam ko, Nanay Ansing, hindi mo matitiis yung kapatid mo. Alam ko, mabait ka. Galit mo lang yan. gusto ko lang dahil Frankie, maging maayos kami. Oo, ayos na yan. Yung kapatid namin, Oo. nawala sa kapatid mo, yun ang problema namin eh. Bakit ganun? Magawa pa silang problema. Ano lang yon? Lumipas lang, parang nadaanan lang siya ng hindi magandang hangin. Pero alam ko kahit si Kuya JJ mabait din. Parang kinaiingitan ako. Bakit ano kinaingit? Ano bang meron sa akin? Ha, nainggit sila sa'yo? Bakit gusto sila akong palayasin? Kung hindi sila nainggit. Sila akong palayasin. Sino? Ikaw kasi, paggawa ka ng paggawa ng bahay, tignan mo, bago na lahat yung yero. Kinuha mo pa lahat yung Pag naman yung Dad Frankie, natutuluan kami. Kinuha mo Paano pala- hindi ko papagawa? Kinuha mo pa lahat yung tirang yelo dito, naka-long span ka na. So yung kwan namin kusina. Oh, may tutulong dirty ko. kitchen ka pa. Banyo. Oh, mayaman ka na kasi. Diyos ko na. Tumutulong ay mayaman. Tumutulong year, mayaman. Marami ka na nakuha yung yero eh. Diyos ko. Tapos may hollow blocks pa. Ipapatas nga kasi nga. Oy, tingnan mo, Walang bumbil niya doon, papatas doon, tumutulo. Palalagyan ng white. Ano naman Dati Frankie? Tumutulo yung bahay, mayaman. may baboy ka na naman. Yun na. Baka yun ang kinakita. Laki pa ng perang nakuha ng nakaraan. Oh, nakaraan. Magkano ang pera mo? 24,000. Kunin naman sa akin lahat yun. Yung si Kuya Orban, nakakwan sa akin na lang ang pabayaan ko yung kapatid ko. Hindi, yung 24,000 sa'yo yon. Lahat. Kahit sa akin. Yun Tapos kapatid yung ko. baboy na binigay sa'yo. Alam mo, pabayaan ko si Kuya Orban. Yung baboy na binigay sa'yo yon. Yung grocery Anong lang. meron sa akin, kapatid ko, hindi ko, ayaw kong... Ay, ganun? Ha? Mm-mm. Nasa akin si Kuya Oliver. Kung Okay. anong kinakain ko, kakainin din niya. Hindi, sabihin mo may 4 na baboy ka na rin, kuya. Huwag na tayong mag-aaway. Sabihin mo, kuya, may 4 na baboy ka na. Mayroon ka na rin kulong-kulong, kaya okay. Sabihin mo. Ano pang ginaingit naman niya? Maganda ka daw kasi. Ay, Diyos ko!
Siyempre. Na-stress ako doon. Na-stress ka. Oo. Pero dati pa nung wala pa kami dito, hindi pa namin nakilala si Kuya Oliver, ganyan na siya. Wala naman siya sinasabi noon. Bakit ngayon meron ng ganyan? Ha? Sabi ko nga, may problema na tayo sa kapatid natin. Oo. Ganyan yung nangyari dito. Magpasalamat ng Diyos si dati parang tumutulong. Ay, gumagawa pa ng problema na. Okay na yun, Nanay Ansing. Huwag na natin pag-usapan yun sa inyo. Ayusin nyo na lang sa barangay. Hindi na ako makikisali dyan. Basta ito, kaya ako nandito, Nanay Ansing, para maging maayos lahat, okay? So yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Ipag-pray natin na maging maayos na itong magkakapatid. Gaya na aking sinabi, sa awayan nilang magkakapatid, alam ko minor lang yan at maayos na nila yan. Ayaw ko na makisali, ayaw ko na makialam. Maraming salamat po and God bless po.